So, good morning everyone. Today, I will be discussing the attempts to amend or change the 1987 Constitution. So, I believe ilang beses na pong nabanggit to ni ma'am. So, dito madidiscuss natin kung sino-sino nga ba yung sumubok na baguhin yung 1987 Constitution. So, bago tayo mag-proceed kung sino-sino nga ba yon, sabi sa 1987 Constitution is may tatlong paraan para baguhin ang Constitution. So, these are the three methods of amendment. So, ang una is Constituent Assembly. Congress propose changes. So, dito, magpupulong-pulong ang mga Congress, ibig sabihin mga congressmen, women, at mga nasa Senado is siyang mismong gagawa ng changes. So, the second method of amendment is the Constitutional Convention. Delegates elected to draft revision. So, dito, pipili tayo ng representative mula sa taong bayan na bubuo ng grupo para mag-propose ng changes. Pwede mga economists, business person, labor, or farmers. So, pagkatapos nun, magkakaroon ng national plebiscite. Ibig sabihin, gaya ng sabi ko kanina, is magkakaroon ng botohan mula sa taong bayan kung agree ba sila dito o hindi. So, the last method will be people initiative. Voters sign petition to propose amendments. So, dito, hawak na mismo ng taong bayan na para mag-propose ng changes. Pero, take note, hindi ito basta-basta pwedeng gawin. Dahil sabi sa Constitution, hanggat walang ginagawang proseso or kung paano i-implement ito mula sa Congress is hindi siya maisasagawa. So, na-discuss na natin yung three methods. Proceed na tayo sa mga propose na baguhin ito. So, the first attempt is noong panahong 1995, panahon ni Ramos presidency. So, in 1995, Secretary Jose Almonte drafted the Constitution during President Fidel V. Ramos' term. The draft was exposed to the media and never prospered, ending this first attempt. So, noong 1995, si Secretary Jose Almonte is draft ng constitution kung saan hindi pa natatapos is na basura na agad dahil nga na-expose sa media. So, nakita ng publiko yung draft niya and maraming tumutol, maraming nagsasabi na posibleng gusto lang palakasin yung kapangyarihan ng presidente. At dahil nga sa backlash ng media is hindi ito natuloy. So, the second attempt is the second attempt happened noong 1995 when in 1995 the Pirma group gathered signatures for a people's initiative to change that constitution. Senator Miriam Defensor Santiago opposed this and won in the Supreme Court, with ruled that an enabling law is required for people initiative. So, the second attempt happened noong 1997 when a group called Pirma is nag-gathered ng signatures mula sa taong bayan para baguhin ang Constitution.
So, gusto kasi nila alisin yung term limits ng mga officials at mula gamit yung signatures ng taong bayan. Pero nalaman to ni Defensor Miriam Santiago at dinala yung issue sa Supreme Court. At nanalo dahil sabi nga, katulad ng sabi ko kanina, kapag ginamit ang method na people initiative, kasi people initiative yung ginamit dito. So, gaya ng sabi ko, hanggat walang enabling law or yung hanggat walang binibigay ang Kongreso kung paano ito i-implement or yung proseso nito is hindi ito maisasagawa. Kaya yung attempt na yon is hindi nag-succeed. So, the next attempt naman is noong panahon ni Estrada presidency noong 1996. President Joseph Ejercito Estrada formed the study commission focusing on economic and judiciary provision of the Constitution. This effort was blocked by different entities before he was replaced by people power. So, si President Joseph Ejercito Estrada is bumuo ng study commission para i-review yung constitution na nakafocus lang sa economic and judiciary. So, ang layunin nito is para payagan yung mga dayuhan na magkaroon ng or magmay-ari ng lupa dito sa bansa natin. Like, yung mga pampublikong utilities and mass media. Pero ang kinalabasan is inakusahan si Estrada na para lang sa sariling interest niya lang yon. Kaya maraming tumutol katulad na ng mga simbahang Katoliko at yung mga officials. At dahil dito napilitan siyang ibasura yung proposal na yon. Kaya hindi nag-succeed yung attempt na yon. Nangyari to bago pa siya mapatalsik noong people power. So, the next attempt naman is nung panahon ni Arroyo presidency noong 2001. During President Arroyo's term, House Speaker Jose de Venecia endorsed the Constituent Assembly requiring 2/3 House vote. This failed due to Arroyo's controversial, including the possibility of term extension not allowed by the Constitution. So, yun nga. The next attempt happened noong panahon ni Pangulong Arroyo noong 2001. So, the House Speaker Jose de Venecia is in-endorse niya yung Constituent Assembly. So, dito, gaya ng sabi ko niya, magbobotohan yung Kongreso at mga senador. So, ang purpose kasi niya dito is gusto niyang baguhin ang rules ng Constitution. Gusto kasi ni Speaker Jose de Venecia na palitan ang President to Prime Minister, gaya ng sabi ni Ma'am nung nakaraan. At alisin yung Senado para maging iisa na lang yung Kongreso. Ibig sabihin, dito, mawawala na yung Senado, magiging isa na lang yung Congress. Alam kasi niya na maraming tututol sa part ng mga Senado kapag may gusto silang baguhin. Nung panahon kasi noon, lahat ng nasa Kongreso is kaalyansa ni Arroyo. Kapag nabago kasi ang patakaran,
pwede maging Prime Minister si Arroyo. At sa bagong sistema na yon is walang term limit. Ibig sabihin, pwedeng mamuno si Arroyo at si Jose Divinesha habang buhay, habang kakampi nila yung mambabatas. Pero dahil nga hindi ito inaalaw ng Constitution, is nag-fail yung plano nila. So, the next attempt is noong panahon ni Aquino III presidency noong 2010. President Benigno Aquino III and his administration had no marked interest in Carter change. Speaker Feliciano Belmonte Jr. attempted amendments for economic liberalization, but this effort did not succeed. So, sa panahon naman ni Pangulong Aquino III, noong 2010, si House Speaker Feliciano Belmonte is nag-attempt na baguhin ang Constitution na nakafocus lang sa economic liberalization. Ibig sabihin, gusto niyang baguhin yung patakaran para mabawasan yung paghihigpit ng gobyerno sa mga dayuhan na gustong magkaroon ng negosyo dito sa Pilipinas. So, sa madaling salita, gusto niya madaling makapasok yung mga dayuhan dito sa bansa. Pero hindi interesado yung administrasyon noon ni Pangulong Benigno Aquino III. Kaya hindi naging sapat yung suporta. Kaya yung yung attempt na yon is hindi siya nag-succeed kasi nga hindi interesado si President Benigno Aquino III at yung mga administrasyon niya, kaya walang sapat na suporta. So, the last attempt ay nung panahon ni Duterte presidency and yung proposal niya na federalism. So, President Duterte supported federalism in 2016 to evenly distribute wealth outside Manila. On December 7, 2016, he signed an executive order creating a consultative committee to review the 1987 Constitution. So, actually, advocacy niya tong federalism. Noong tumatakbo pa lang siya bilang presidente. So, bago yung goal niya na baguhin yung Constitution, ginamit niya yung executive order or nag-sign siya ng executive order number 10 para gumawa ng consultative committee o team para baguhin o i-review yung Constitution. So, ang layunin ng federalism is para i-distribute o hatiin ang yaman at kapangyarihan sa iba't ibang regions dahil nga nakatutok lang ito sa Manila o sa central government natin. So, madidiscuss pa natin tong federalism.